Sa kalagitnaan ng termino ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay ramdam ng bawat Pilipino ang pagbabagong dulot ng tunay na tapang at malasakit na hatid niya sa sambayanan. Sa susunod na 3 taon ay layong tumutok ng administrasyon sa poverty alleviation, infrastructure development, peace and order na magpapatibay at bubuo sa Duterte legacy. But the way the bureaucracy is set up, it is really conducive to or for corruption to thrive. Ganon ang Pilipinas. And you have to, you would need a radical change overnight if you want corruption to stop. Isa sa pinakamatinding hamon na hinarap ni Pangulong Duterte na maupo siya sa pwesto ay ang dinatnan niyang malawakang korupsyon sa gobyerno. Gayon din ang tila kawalan ng tiwala ng taong bayan sa pamahalaan at sa kakayahan ng mga namumuno na maglingkod ng tapat at matuwid sa sambayanan. Simula nang maupo ang Pangulo ay pinanindigan niya na walang lugar ang korupsyon sa kanyang administrasyon. Sa 3 taon niya sa tungkulin ay daan-daang high-ranking officials, maging mga appointees at political supporters na nasangkot sa graft and corruption ang tinanggal niya o pinagbitiw sa pwesto. October 2017, nang pirmahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Executive Order Number 43 o ang pagbuo sa Presidential Anti-Corruption Commission. Layo nitong labanan at wakasan ang katiwalian sa iba't ibang opisina at ahensya ng gobyerno. Mula noong May 2018 hanggang May 2019 ay nakatanggap ang PACC ng halos 3,000 corruption-related complaints. Makakausap po natin ngayon sa linya ng telepono si Presidential Anti-Corruption Commissioner Greco Belica. Magandang araw sa iyo, Greco. Welcome po sa Duterte Legacy Podcast. Magandang araw, Sir Martin, tsaka sa lahat na nakikinig sa atin. Salamat po sa inyong pag-imbita at pagtawag sa akin, sir. Ano po ang pinakamabigat na corruption complaint ang na-file o nahawakan ng inyong ahensya? I guess, sir, yung nung amin pong sampahan ang dating Pangulo, ang mga senador at congressman noon, sekretaryong kasama niya, that is one, sa kanilang pagmamalabi sa DAP. Ito po ay natapos namin kaso at hinampas sa ombudsman. And secondly, I guess yung una kong kasong hinuli na smuggling case na allegedly po were ISIS ancillary sa mga funders po na ISIS na intercept natin. At naisang pa rin po ang kaso niya sa ombudsman na ibigay kay Pangulo that resulted to maybe around 13 government officials that was yung iba ho nasuspende, iba natanggal, pero lahat nakasuhan that involved 4 departments all in all, sir. Yun po. And yun ang favorite cases ko po. Ilan na ang naaksyonan ninyong reklamo mula nang itatag ni Pangulong Duterte ang inyong komisyon noong 2018? Nakaano na ho kami, mahigit 1,000 reklamo na amin pong na-actionan. Nakatanggap kami ng 2,000 na complaints, tapos po yung other half noon po ay unactionable, yung mga wala pong mga ebidensya. Ano na ang naging inyong aksyon sa napabalitang malawakang korupsyon sa PCSO? Ito po ay pinuntahan namin kaagad at agaran po namin kinandak sa lifestyle check ang lahat po ng kawani ng PCSO. Mula ho kami itinara. Sinimula namin sa chairman, sa pati ho yung dati na humawak ng pwesto. Amin po isinagulo sa investigasyon, lahat ng board at lahat po ng mga critical persons or yung mga positions is inilagay po namin sa lifestyle checks at
sinisimula na po ang investigasyon sa PCSO po. Paano po masosustain ang pagsugpo sa korupsyon sa susunod na mga taon? Mahalaga po sir yung pag-upgrade ng mga gamit tao sa amin pong opisina para kasi lalo na sa panahon ni President Duterte ang mga tao talagang ganado pong mag-report at magsumbong at lumaban sa corruption. So our office need to capacitate. We also, sir, need to strengthen our, make our office, yung digital namin na office ay mapalakas pa, marespondihan. And there are also laws that we need to pass para po mapadali ang pagreklamo, maprotektahan ang mga reklamo. Gaya po na sinasabi ko lagi, yung issue po ng complainant, napakahalaga po kasi sa isang kaso yung complainant. Ang problema, marami yung complainant na natatakot naman mag-complain or dahil may expose sila. So we are proposing legislation na pagka meron ng mga reklamo or complaints and reports na magagandang ebidensya, complainant na dapat ang Estado. Para nang sa ganun, ang mga tao can just freely volunteer to give information. Pangatlo po, ang pinakamahalaga sa lahat, sir, yung marami kasi mga tao pa rin ang ayaw magreklamo, yung bang natatakot, yung marami yung natatakot. Pangalawa, yung walang faith na may mangyayari, tapos naniniwala na may mga taong malakas-malakas. Hindi ho totoo yun. So, para masustain po ito, kinakailangan huwag tayo matakot dumulog at lumapit pagsumbong lalo na sa ating Pangulo, sa amin. Yun po. And lastly, sir, yung pagpapatibay po ng mga batas like yung restoration ng death penalty for heinous crimes, mahalaga po yun na isama na rin ang corruption. At yung pagpapabilis po ng justice system para yung mga kaso na i-file, mabilis pong na-actionan at hindi tumatagal. And kung ako po ang magkakaroon sana ng pagkakataon or masusunod, palalawakin ko ang kapangyarihan investigative power ng PACC para pwedeng sakupin ng local government agencies, ang mga legislative department, dahil ang dami rin namin natatanggap na complaint na hindi naman po sakop ng PACC at ng Office of the President dahil limitado po yung kapangyarihan. If we will have a stronger law and mapipenalize yung mga official na yan, marami po ang lalong sumbong at mag-report kasi ma-actionan natin yung mga kaso po. Malaking factor po ba ang political will ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang labanan ang korupsyon? Tama po yan, sir. Yan po ang pinakamalaking asset ng anti-corruption campaign ngayon po sa Pilipinas. Dahil ang mga tao po, ang mga kriminal, ang mga korap, talagang takot na takot sa ating Pangulo. Yung sila ay makasuhan, ma-expose, hiyain, murahin, at pag sila ay nahuli. So, kaya ang mga tao, yun po talaga ang pinakamalaking asset natin, ang ating Pangulo. Ano po sa tingin ninyo ang magiging legasiya ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lalo na sa paglaban sa katiwalian? Si Pangulong Duterte po has spared no one. He is true, he is honest. Ang kanyang katapatan po ay sa Diyos at sa kanyang sinumpang tungkulin. And that inspires many. And he is a person who is willing to give up his life, his position, his comfort para lamang sa maibigay ang kaalawanan sa buhay ng taong bayan. So talagang public service at its best is an inspiration that he will leave as a legacy to the next generation. Maging matapang ka, mahalin mo ang bayan at labanan mo ang katiwalian ng droga at ang mga kriminalidad para lamang sa ikagaganda ng buhay ng ating mga kabayan. That is a legacy that generations will carry with them and talk about and be inspired because of President Rodrigo Duterte. Maraming salamat po, Commissioner Greco Bellica. Thank you, Sir Martin. Thank you sa lahat. God bless. Napakalawak na mga dahilan ng korupsyon sa ating bansa.
Nagaganap ito sa halos lahat ng sektor ng ating lipunan. Pinakatalamak nga lang sa pamahalaan dahil sa mga nagkalat na tukso at kaway ng pera. Para masugpo ang katiwalian sa pamahalaan, ay dapat muna nating alamin ang mga anyo nito. Sa isang ahensya ay posibleng nakatikim na ito at namamana na lang ito ng mga susunod na mamamahala rito ang sistema ng pandarambong. Naririyan din ang lagayan para maging mabilis ang transaksyon lalo na sa pagkuha ng mga permit at dokumento o kung may aaregluhing kaso. Ang walang habas na paggamit ng pondo ng bayan ay anyo rin ng katiwalian. Kung ang mga kasunduan ay ginagawa sa paraang hindi naayon sa batas, lalo na sa mga bidding. Forma rin ng korupsyon ang nepotismo. Yun ang mga kinikilingan sa pagbibigay ng posisyon o proyekto ay mga kamag-anak at kaibigan. At siyempre, yung mga may kinakapitan sa nasa itaas. Madalas nating marinig ito, may backer. Mahirap solusyonan dahil sistematiko ang mga anyo ng korupsyon. Ang masakit pa rito, nakasanayan na rin at tila naging bahagi na ng ating kultura. Maging si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang huling State of the Nation address ay nagpahiwatig na ibang klase ang lalim ng katiwalian sa pamahalaan. Pero hindi niya ito susukuan. Bahagi ito ng kanyang pangako na mamulat ang mga susunod henerasyon na hindi lugmok sa korupsyon ang Pilipinas. Kaya hindi pwedeng habang panahon ay ganito ang sitwasyon. Lahat ay may hangganan. Evil triumphs when good men do nothing. Isang hakbang ang Executive Order No. 43 o ang pagbuo sa Presidential Anti-Corruption Commission para matigil na ang mga racket na ito sa gobyerno. Gawin po natin ang ating bahagi para maging matagumpay ang EO No. 43. Kung magiging biktima kayo ng katiwalian sa anumang sangay ng pamahalaan, magsumbong po tayo sa Presidential Anti-Corruption Commission. Huwag tayong magbulag-bulagan at magbingi-bingihan. Hindi masusugpo ang katiwalian kung tayo ay tatahimik at magiging willing victim na lamang. At kapag nagsumbong po tayo sa Presidential Anti-Corruption Commission, ang kakampi po natin ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte mismo. Ako po si Secretary Martin Andanar para sa Duterte Legacy Podcast. Kung nagustuhan niyo po ang inyong napanood o narinig, sundan niyo po ako sa aking Facebook, Twitter o ang aking YouTube channel. Nababasa rin po ang aking column na Media Man tuwing Lunes sa Abante. This is Duterte Legacy Podcast. Signing off.